Hey, good morning mga kapatid. Today is Tuesday, April 22, 2025. At ngayon, sa ating pong daily devotion sa ating God's Morning, ay pag-usapan naman po natin ang Romans 3:25. Ito po yung pamagatan nating atonement through blood, the heart of the gospel. At sa ating pagpapatuloy, tayo po ay muling sasamahan ng ating partner para sa ating pagbabasa ng ating scripture at ng ating pananalangin. God's morning mga kapatid, sabi nga po sa Romans 3:25, siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid noong unang panahon. Nagtimpi siya at pinapaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa araw na ito na muli niyo pinagkaloob sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa pag-aalay ng iyong anak upang kami ay maligtas, Panginoon. Maraming salamat po sa patuloy na pagmamahal niyo sa bawat isa sa amin na nandito na nakikinig sa iyong salita. Bigyan niyo rin po kami ng kaalaman, Panginoon, knowledge at wisdom upang maintindihan namin ang gusto mong iparating sa amin. Nang sa ganun ay may sa pamuhay namin ito sa aming pang-araw-araw na gawain, Panginoon. Maraming salamat po sa proteksyon at pagkakaloob mo sa bawat isa. Ganon din po, Panginoon, nilalapit namin sa inyo ang mga taong may sakit na nakakarinig ng iyong salita, Panginoon. We claim na complete healing sa bawat isa na nakakaranas ng sakit, Panginoon. Maraming salamat po. Ang lahat po ng ito ay aming itinataas sa inyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, pulihin na ating Panginoon Diyos. Tayo po ay dumako na sa ating talakayan. At sabi nga po dito sa ating pinag-usapan, atonement through blood, the heart of the gospel. Ang puso ng mabuting balita ay ang pag-aalay ng ating Panginoon Diyos ng kanyang sariling buhay. Dito po sa ating konteksto ngayon sa Romans 3:25 ay naglalaman ng pinaka-importanting katotohanan ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano o maaaring sabihin natin born again Christian. Dito makikita po natin ang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Ang pagbabayad sala sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Ang handog na ito na sinasabi dito sa verse 25 sa unang bahagi ay sabi nga doon, siya ang inialay ng Diyos bilang handog. Ang ating Panginoong Hesus, ang anak ng Diyos, ay hindi lamang isang ordinaryong tao. Siya ang Diyos na naging tao. Ang kanyang pagdating sa lupa ay isang plano na nagsimula panong una at simula ng panahon. Sa kanyang pagiging tao, tinanggap niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Sabi nga, dahil siya naging tao, siya ay namuhay na isang tao. At sabi nga, ito ay nagsisimbolo na tayo ay walang ipagmamalaki sa Panginoon dahil naging tao rin siya. At kung masasabi ng Panginoon, nauunawaan kita dahil siya naging tao, nauunawaan niya talaga tayo dahil siya ay masasabi nating naging tao. At sa kanyang pagiging tao, tinanggap niya ang lahat ng ating mga kasalanan at nag-alay ng kanyang sarili bilang handog sa krus ng Kalbaryo. Ito ay isang handog na hindi kayang bayaran ng anumang bagay dito sa mundong ito. Sabi nga sa atin ng Romans 6 verse 23. 6. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Nga, sapagkat kabayaran ang kasalanan ng kamatayan. At ang libreng kaloob na ito ng ating Panginoon Diyos ay ang buhay na walang hanggan
sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Ang dugong ito na ipinambayad ng ating Panginoong Diyos doon sa sumunod na bahagi ng ating talata dito sa verse 25, sabi niya doon, upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang ating mga kasalanan. Sa lumang tipan, ang dugo ng mga hayop ay ginagamit bilang simbolo ng pagbabayad sala. Pero yun ay taon-taon, no? Pero ang dugo ng ating Panginoong Kristo ay naiiba. Dahil ito ay perpektong pagbabayad sala, walang kasalanan, walang bayad ng kasalanan para sa lahat ng ating mga nagagawang kasalanan o nagawang kasalanan. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ay naging malinis at makatarungan sa paningin ng ating Panginoon Diyos. Dahil ang dugong ito ang siyang bumalot sa ating mga kasalanan. Ang dugong ito ang siyang nagbayad sala sa ating mga kasalanan. Kahit sa panahon na sabi nga ay tayo ay nagkakasala pa, tayo ay binabago nito dahil nalalaman natin ang kanyang pagmamahal ay sapat upang hindi na natin lingunin ang lahat ng pagkakasalang ito. Sabi nga sa Leviticus 17 verse 11, sapagkat ang buhay ay nasa dugo at iniutos ko na dapat ihandog iyon sa altar bilang pantubos ng inyong buhay. Amen. Dahil ang dugo ay may buhay. Sapagkat ang buhay ng laman, sabi doon ng talata, ay nasa dugo at iniaalay ko ito sa inyo sa ibabaw ng dambana upang gawin ang pagbabayad sala para sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat ang dugo ang nagbibigay ng pagbabayad sala sa pamamagitan ng buhay nito. Yan po ang dahilan ng banal na dugo na ito. Yan ang dahilan ng pagbabayad sala ng Panginoon Diyos sa ating mga kasalanan. Ayan ang dahilan ng kanyang pagbibigay ng buhay para sa lahat ng ito. Ating mga karumihan, kasalanan, na siyang ngayon ay ating tinatamasa. Sabi doon sa verse 25, ito ay dahil ngayon sa dugong ito, tayo po ay nagkakaroon ng pananampalataya. At doon sa sumunod na talata, sabi niya doon, ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Tanong, ikaw ba kapatid, ngayon, nananampalataya at sumasampalataya sa ating Panginoon? Mga kapatid, hindi pa uli ang lahat. Meron pa tayong pagkakataon. At kung ikaw ay ninanais mo na tumanggap sa Panginoon, i-PM nyo lamang po kami mga kapatid upang ating pag-usapan ang pagtanggap na ito ng ating Panginoon. Mga kapatid, ang ating pagiging Kristiyano ay hindi lamang pagkilala sa Diyos. Ito ay pagtanggap sa ating Panginoong Hesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ang pananampalataya natin ay isang aktibong pananampalataya. Ito ay ang pananampalataya na umaamin na tayo ay makasalanan at naniniwala na ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay naglilinis sa atin. Sabi nga sa atin ng Ephesians 2 verse 8 and 9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, tayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. 9. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Amen. So, yan po ay biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos na siyang nagbibigay din sa atin ng katwiran na wala tayong dahilan din para hindi natin tanggapin. Balit marami pa rin po ang tumatanggi. Ito po ang katwiran ng ating Panginoon Diyos. At doon sa isa pang sa sumunod na talata, ayong sabi niya doon, ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya ay matuwid. Yan ang pagmamahal ng ating Panginoon Diyos. Yan ang katwiran ng ating Panginoon Diyos. Ang Diyos ay matuwid. Ang kanyang pamantayan ay perpekto. Hindi niya maitatago ang kanyang katwiran dahil siya ay likas na mabuti. Dahil siya ang kabutihan. Dahil siya ang pagmamahal. Kaya sa pamamagitan ng pagbibigay ng ating Panginoong Hesus bilang handog, ipinakita ng ating Panginoong Diyos na siya ay matuwid. Ang dakilang ating Panginoong Diyos na handa niyang ibigay ang lahat para sa ating kaligtasan. Siya ay matuwid sa kanyang pagpapatawad at matuwid sa kanyang hustisya.
Sabi nga sa atin ng Romans 3 verse 23. Sapagkat ang lahat ng nagkasala ay walang sino mang makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Dito po, sabi nga, lahat tayo ay nagkasala. Mapera sa ating Panginoong Jesucristo na siya nagbayad sala. At dito, makikita natin sa talatang ito ang pagtitimpi ng ating Panginoong Diyos. Doon sa sumunod na talata, sabi niya, noong unang panahon, nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Ang Diyos ay mapagpasensya at maawain kahit na sa pagiging makasalanan ng nating mga tao. Siya ay patuloy na nagtitimpi at nagpapatawad. Pero ang kanyang pagtitimpi ay may hangganan, mga kapatid. Ang kanyang pagpapatawad ay hindi walang hanggan. Kaya nga, hanggat may buhay tayo, tanggapin natin ang Panginoong Jesucristo. Hindi pa huli ang lahat. Pero kung tayo ay mamamatay na hindi natin tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo, yan po, mga kapatid, ang hangganan. Sabi nga sa atin ng John 3:16, sapagkat ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi nga, you need an access. Kinakailangan sumampalataya ka. Manampalataya ka at sumunod sa ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, hindi na natin pakakahabain ang ating topic ngayon. At sa aking pagtatapos, mga kapatid, ang topic na ito ay nagpapaalala sa atin ng kagandahang loob ng ating Panginoon Diyos sa pagbibigay ng ating Panginoong Hesus bilang handog para sa ating kaligtasan. Ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus ay nagbubukas ng pinto sa pagpapatawad, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Maging mapagpasalamat po tayo sa dakilang biyaya ito ng ating Panginoon. Ang dakilang regalo ng Panginoon Diyos. Mga kapatid, sa ating pagtatapos na ito, again, bilang ating aplikasyon, suriin natin ang ating pananampalataya. Tunay bang tayo ay naniniwala na ang dugo ng ating Panginoong Hesus ang siyang naglinis sa atin? Kung oo, ipakita natin ito sa ating buhay. Ibahagi natin ang mensahe ng pag-ibig at pagpapatawad ng ating Panginoong Hesus sa ating mga kapwa. Tayo ang mga saksi ng kanyang biyaya. Tayo na naniniwala. Ibahagi natin. Tandaan, ang pagbabayad sala sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus ang tunay na puso ng mabuting balita. Purihin ang ating Panginoong Diyos at sa ating pagtatapos ito, nais kong hingaan ng huling pahayag ang ating partner. God bless, mga kapatid. Napaka-blessed po natin. Sobrang blessed natin na tayo ay tinubos ng ating Panginoon sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Ang ating pong mga kasalanan ay natubos na sa halip na tayo po ang hagupitin, tayo ang parusahan, tayong ipako sa krus ay si Jesus Christ na po ang naggawa ng lahat ng iyon para tayo ay matubos. Tunay ngang tayo ay mahal ng ating Panginoon. Kahit ano ay gagawin niya, kahit yung kaisa-isa niyang anak, ibinigay niya sa atin upang tayo ay matubos. Kaya ating pong pahalagahan ang buhay ng ating Panginoon, ating pong ayusin ang ating buhay, ating pong i-align sa ating Panginoon ang ating buhay, sapagkat ang Panginoon po ang talagang makakapagligtas sa bawat isa sa atin. Ang Panginoon ang makakapagbigay ng totoong kaligayahan, hindi ang salapi na ating katanyagan na natatamo ngayon. Wala pong, masaya tayo dahil meron tayong mga bagay na hindi natin akalain na ibibigay sa atin, pero ang lahat po ng yun ay sa Panginoon galing. Ang Panginoon din po ang kukuha kung gugustuhin niya. Basta i-align po natin ang ating Panginoon, ang ating buhay sa ating Panginoon, at isama po natin ang ating mga mahal sa buhay na hindi pa nananampalataya sa ating Panginoon. Napakasaya po, napakasarap po ng pakiramdam na
naglilingkod sa ating Panginoon. Hindi nyo po makukuha yon kahit na anong material na bagay. Yung joy na nararamdaman mo habang ikaw ay naglilingkod sa ating Panginoon. Yun lamang po, tayo po ay mag-iingat at patuloy po nating purihin ang ating Panginoon kahit po tayo ay saan man nandoon. Maraming salamat po. Amen. So, nice ko naman po acknowledge ang ating mga partner online at ating sabi nga ay ito ay ang kauna-unahan po ay ang aking Ate Lilibet Chua, no, from Alamada. Hello dyan, mga pinsan, uncles, yan, and titas. Yan, kasama rin natin si Ate Marta ng Bulaking Chaong. Mapagpalang umaga rin sa iyo, Ate Marta. Yan, ganun din si Nay Edna ng Liliw, Laguna. Blessed God morning po. Yan. At ang Kuya George Pios ng Bacolod. Kuya, morning. Yan. To God be all the glory. Yan. At si Nay Winnie Patual ng Villa Escudero. Yan. Pagbati natin sa buong Patual family, Dalangin family. Yan. No? Pagbati ni Nay Winnie. No? Sa kanyang mga apo, mga anak, at kagalingan. Yan. God's morning. Kasama rin natin ang aking kapatid sa Santa Rosa, Laguna. Yan, si Caroline Mercado. Yan, at pagbati rin natin kay Pastora Fe, Abby, Malu, ang buong Andal family, Michelle and Mark de los Santos at buong family. Yan. At pagbati rin natin kay Ate Cindy Mercado. Yan, God's morning everyone. At kay Ate Nela Nonoso. Yan, mapagpalang umaga po sa lahat. Yan, kasama rin natin. Siyempre si Pastora Fe. Kasama rin natin ngayong umaga. Sabi nga ni Caroline, the blood of Christ is sufficient to pay for the past, present, and future sins of all who trust in His name. But the blood of Christ was also sufficient to pay for the sins of Old Testament. Okay. And, naputol. Ito, tuloy natin. Also sufficient to pay for the sins of all Old Testament believers who by faith trusted God to send His promised Savior. And God's morning. At kasama rin natin ang aking nanay, handang nanay, Rason Mercado. Yan, thank you Lord. Yan, at that's all mga kapatid. At dyan mga kapatid, tayo po ay manalangin. O Ama naming Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat at pinakita mo, Panginoon, ang biyaya ng iyong pagmamahal, ang biyaya ng iyong buhay, na iyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Tunay, Panginoon, na ang iyong dugo ay kasapatan sa lahat ng aming pagbabayad sala, Panginoon. Sa bagamat, Panginoon, ito ay isang biyaya, isang regalo, Panginoon. Ang aming pong dalangin ay patuloy na lumagana, Panginoon, ang biyayang ito. Especially sa mga taong wala pang relasyon sa iyo. Idinadalangin po namin, Panginoon, na sa iyong kabutihan at sa iyong pagpapala. Kami po, Panginoon, ay dumadalangin, Panginoon, ng iyong divine intervention sa bawat isa. Especially, Lord, sa mga nakikinig sa araw na oras na ito. At sa araw po ito, Panginoon, patuloy namin dalangin ang patuloy mong pagkakaloob, Panginoon, ng biyaya ng kaligtasan sa lahat ng aming pupuntahan, sa lahat ng aming tutunguhan. Patuloy po namin, Panginoon, idinadalangin na sa iyong biyaya, ikaw pong maghari at patuloy, Panginoon, na magkaloob ng kagalingan at lahat ng probisyon sa aming buhay. Maging ito man ay sa aming kalakasan sa aming katawan, O Lord, o sa aming mga pangangailangan sa aming buhay. Patuloy namin idinadalangin at ikaw ang kasapatan sa aming buhay. Kung sabi nga po, Panginoon, if God is for us, who can be against us? Panginoon, pangunahan mo kami sa buhay namin ito. In this our pray, in Jesus' name, amen. Excuse me po. And amen. Hallelujah, mga kapatid. Let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has died. Christ has risen. Christ has risen. Christ will come again. Christ will come again. And together, And together we are for Christ. Again,
God's morning, everyone.